subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends! Magandang araw mga ka-BTV. Maganda na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw mga ka-BTV. Naku po mga ka-BTV, ayon sa ating mga eksperto, lumalakas daw po ang indikasyon na tinatarget ang ating BP Inday Sara ng US Deep State sa darating na 2028 eleksyon. Ay grabe po nakikialam na naman po ang ibang bansa. Pakinggan na po natin at huwag na po natin patagalin ang balita at ang mga pahayag ng ating mga eksperto ayon nga po dito sa pakikialam ng US Deep State. Ayon sa mga eksperto, lumalakas ang indikasyon na tinatarget ng US Deep State si Vice President Sara Duterte sa posibleng pagtakbo nitong presidente sa 2028. Si MJ Mondihar magbabalita. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa, naniniwala ang ilang analyst na may puwersang gustong pigilan ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Tinukoy nila ang US Deep State na umunay takot na ibalik ni VP Sara ang pulisiya ng kanyang ama na pumabor sa China at lumayo sa Amerika. Ayon sa veteranong kolumnista na si Rigoberto Bobby Tiglao, ginagamit ng Amerika ang media machinery nito sa Pilipinas para impluwensyahan ang politika. Kasama rito ang ilang pahayagan at online platforms na ginagamit raw para siraan ang bise. Sabi ni Tiglao na dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na ang ugat nito ay ang takot ng Amerika na kumalas muli ang Pilipinas sa alyansa nito sa Washington, gaya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sangayon dito ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy. Ayon sa kanya, ayaw ng US Deep State na mawala ang kontrol nila sa Pilipinas. Isang senaryo na maaaring mangyari kung si VP Sara ang maging Pangulo ng bansa. Ang pinakamalaking ang pinakamalaking hamon at magiging block niya talaga is the Americans or the United States, and specifically yung Deep State, which ang Deep State basically is the military-industrial complex. Giit ni Uy, nadadamay ang Pilipinas sa kompetisyon ng China at US sa global power. Kapag hindi nagbago ang foreign policy, posible raw madamay ang Pilipinas sa gyera ng dalawang bansa. Si Inday kasi, ang tingin kasi ng mga tao really, and even I really hope in any case she becomes president. If in any case, in 2028, we don't know kasi ang daming nangyayari, ang domestic politics and external forces nakikialam. Pero if really it's her destiny to be the president of the country in a matter of time, then it's really her responsibility, as if in any case mangyari yon, to put the country in a proper trajectory, na ibalik mo sa independent foreign policy, gitna mo yung country mo, equidistant sa lahat, neutral ka, you try to have good relation with all major powers. Importante yun sa isang bansa, then may pag-asa ang bayan natin. Dagdag pa ni Malinduguy, hindi Russia kundi China ang itinuturing na pangunahing kalaban ng Amerika sa larangan ng ekonomiya, depensa, teknolohiya at AI. Para pigilan ng China, ginagamit daw ng US ang parehong taktika na ginamit ito laban sa Russia. Ang paggamit ng ibang bansa bilang pawn, gaya ng Ukraine. Sa Asia Pacific kasi, to be very honest, dalawa lang ang pwedeng gamiting pawn ng United States. Ang Taiwan, island of Taiwan, and the Philippines. In Taiwan, I don't really worry too much, though it's a very volatile area, kasi tension-driven yan. But you have to remember, the Taiwanese are Chinese. Pero mas nag-worry ako sa side ng Pilipinas. Bakit? Because ang ating foreign policy, kung hindi magbabago yan, mauuwi talaga tayo sa gitgitan at magiging pawn talaga tayo ng United States. Panawagan naman ni Malinduguy sa publiko, bantayan ang geopolitics ng China, US at Pilipinas. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Kinabukasan na sana raw ay hindi mauwi sa gyera na hindi naman atin, pero ay kasasawi ng milyong-milyong Pilipino. Kasi kung magkakaroon ng gitgitan, MJ, at magkakaroon ng conflict dyan sa South China Sea, isali nyo na yung Taiwan. Pag may ginawang Amerikano dyan, ako, delikado tayo. Madadamay tayo madadrag tayo kasi forward-based nga tayo Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Ayun na nga po mga ka-BTV, napanood nyo na po at napakinggan nyo na po ang balita. At ayon nga po kay Ginoong Tiglao na ginagamit daw po ng Amerika ang kanilang media machinery at iba pang platform para lang daw po siraan ang ating BP Inday Sara Duterte dahil natatakot daw po ito na tumakbong presidente sa 2028 at baka maging presidente pa. Natatakot daw po kasi baka daw na naman humiwalay ang
Pilipinas na gaya nung si PRRD pang presidente at makipagkaibigan daw po tayo ulit sa China. At dahil nga po naglabas po ng pahayag itong si BP Inday Sara noon na ang gusto niya daw po at kung siya daw po ang magiging presidente ng Pilipinas ay gagawin niya daw pong independent foreign policy ang Pilipinas. Maganda po yun mga ka-BTV. Para sa akin po, mas maganda po yun. Independent foreign policy po dapat talaga ang Pilipinas. Ano pong ibig sabihin ng independent foreign policy? Yung wala po tayong pinapanigang bansa at lahat po ng mga bansa na yan ay kaibigan po natin. May sarili po tayong bansa. Kaya po maging independent po tayo. Yun po ang pinakamagandang mangyari sa Pilipinas. Gaya po nung ginawa ni Tatay Digong noon. Siya pa ang presidente. Independent foreign policy din po talaga tayo noon. Hindi po pwedeng may humahawak sa atin at may nagdidikta sa atin kung anong dapat gawin natin. Bakit po tayo magdidepende sa ibang bansa na mayroon naman po tayong sariling gobyerno at mayroon naman po tayong sariling presidente? Kaibigan po natin. Kaibiganin po natin ang US, kaibiganin po natin ang China. Yun po ang mas maganda mga ka-BTV. Kisa po, gaya nito ngayon, na para na naman tayong tuta at aso ng Amerika. Dahil itong ating presidente ay napaka-incompetent, sunod-sunuran lang siya sa lahat ng gustuhin nitong mga puti na to. Wala na po talaga mga ka-BTV. Kung hanggang ganito po ang presidente natin, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Talagang God save the Philippines na lang po talaga. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video at always remember, God is good all the time. God bless you all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!